what if hindi ako kasali doon? So, paano ko siya i-approach? Paano ko siya i-accept, diba? Naririnig mo ba ako? Diba? Paano ko siya... Tapos, pag kasali naman ako doon, paano ko rin siya? Parang, hindi ko alam. Ayoko kasi ayoko mag-expect. Pero alam ko sa sarili ko na, I was expecting deep inside. Pero, kasi ayoko umiyak ulit. Like how I cried before or last year dahil lang sa grade. Ayoko nang umiyak ng ganun kadala. Tapos ngayon, kaya parang pinipigilan ko ng mag-expect masyado. Pero kasi, what if? Naman ako sa what if. Pero kasi, for me, pag hindi ako napasok dun, parang hindi worth it yung pag-alis ni na mama. Pero magtrabaho for us, parang hindi siya worth it. Tapos, parang walang silbi yung pagpapaaral. Kahit hindi naman nag-expect yung papa ko or yung mama ko. Parang lang, parang ang sakit lang na umalis sila para mapagtuloy yung pag-aaral ko. Tapos, hindi ko mapapasok doon. Then, I know naman sa sarili ko na hindi ko ginawa talaga yung best ko lang. So, that video you recently watched is, I think that 5 days ago, yung Sunday or Saturday after. Kasi, nangyari doon, when some of my friend or one of my friends sent a screenshot of our advisor or notes of our advisor saying that job students are in list of honors. So, parang, ang dami namin, di ba? So, hindi ko alam sa sarili ko kung nag-expect ba ako doon or alam ko sa sarili ko na hindi ako kasali. Or siguro same, like, alam ko pero nag-expect pa rin ako. Parang gano'n. So, umiyak na ako, di ba? Nakita niyo, umiyak ako. And kanina, umiyak ako pero hindi na siya sobrang alala. Parang kasi matagal ko na siya natakat. So, that time, parang, ano ba kasi sinent pa? Parang gano'n. Pero ngayon, parang, ay salamat kasi sinent agad siya. Kung hindi, parang, parang ang sakit sa akin. Or siguro magugulat ako and hindi ko pagkakandaan. Or siguro hindi ko siya maiiyak muna, kaya mag-breakdown ako agad. So, kanina kasi, yes, in-announce na siya. In-announce na yung honors. So, half of me are expecting, pero half naman ay hindi. Dahil, ang alam ko, madami akong bagsak, oo. Madami kong hindi nakapasa na exam. So, exams na yun na. So, parang, okay. Parang walang pag-asa or siguro 50-50. Kahit na umaasa ako, ganun. So, ilang days ko na siyang pinag-iisipan, ilang days na akong tulala. Since, yun may nakita ko yung sinant ng kaibigan ko. Tapos ngayon, kanina, umaga pa lang, nag-iisip na ako kasi nga, sabi, mamayang hapon malalaman na doon kung sino yung pasok, gano'n, sino yung kasali. So, parang tulala na ako lagi na ako tulala, inisip ko, kasali ba ako, ano yung magiging reaction ko, kung hindi, parang gano'n. Kinakatakot ako lang kasi yung sarili ko talaga, kung ano yung magiging reaction ko, iyak ba ako, magagalit ba ako, pero, yun yung kinakatakot ko, yung natatakot na, hindi ko masasali kasi hindi naman ako papagalitan ng parents ko, kung hindi ko masali or masali ako, okay lang sa kanila. Pero kinakatakot ko lang, mag-breakdown ako doon, mapapahiya ako, or magagalit ako doon, ewan ko, parang hindi ko kasi alam kung ano yung magiging emotion ko. Yun yung parang kinakatakot ko. Tapos, kaninang parang first period pa lang sa hapon, nakali pa lang alauna. May nag-open ng phone, isa sa amin, habang mga klase. May isang nag-open ng phone. Tapos sa GC siya in-announce. Tapos yung habang message, tapos the list and the notes na congrats sa mga nakapasok at sa mga hindi nakapasok. And then, sabi ko, nung may sumigaw, tinignan ko, ano yun? So parang gulat yung nag-open kasi kasali siya doon. And then, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-open ng phone. So kami ng kaibigan ko, ng best friend ko, naghawak kami ng kami, sabi ko, tiwala lang, masasali tayo. Parang ganun yung nasa utak ko. Pero huwag tayo mag-open ng phone. Parang sabi ko, huwag tayo mag-open ng phone. Tapos, ito na, may isa sa likod namin na babae. Tapos sabi, inabot niya sa akin yung phone niya kasi may nasa harap naman namin na nagpapaabot yung phone. So, parang dadaan siya sa akin. So, kahit ayaw ko siyang tignan, sabi ko, patingin. And that time pala, napansin ko na yung tingin ng sa likod namin na parang, alam mo yun, may empathy or something na aawa face, ganun. So, inabot ko yung phone. Sabi ko, wait lang. So, ganyan. Ang hinanap ko yung H, yung D. Wala. Dinouble check ko pa. Wala. So, inabot ko na. And then, doon na parang, okay. Siguro hindi nga sapat. And siguro, talagang, ang dami ko talagang books. Siguro ganun yun. So, parang, tulala na ako kasi yung mga mas, alam mo yun, hindi, wala na ako sasabihin. Basta siguro, deserve naman talaga namin. And siguro, hindi lang talaga enough yung mga efforts ko. Kaya hindi ako nasali. Pero, tulala talaga ako, ganito. Natutulala ka talaga. Hindi ko alam. Hindi ko naman na-pressure. Kaya siguro hindi ko naman ginagawa lahat. I know, that's not my best. I didn't do my best talaga. At least I did my best. No, I didn't. Kasi hindi ko talaga tinry. Kasi that first quarter pa lang sabi ko, ayoko na. Wala na akong gana. Kasi kahit pasok man ako, wala dito yung parents ko. Parang ganun. Pero ngayong card day na, saka ko lang naisip na, ay, kaya pala sila umalis, kaya pala sila wala dito kasi para sa akin, para sa pag-aaral ko. And that will be a gift for them. Pero, late ko na siya na-realize na, ay, kailangan ko rin palang mapasok. Kasi dati nasa mindset ko talaga, hindi na ako papasok kasi wala naman sila dito, wala namang sasama sa akin. So, parang, yun yung nasa mindset ko. So, natulala na lang ako nung nalaman ko hindi ako kasali. And then, ang ano ko lang, kasi ang nakakaiyak kasi masyado, pinakahihig ko na nakakapagpag na talaga sa akin. Nung natingin nila sa akin, parang, ano ba, nangyayito kayo or what? Pero hindi ko naman sila masisisi kasi parang sayang, nasasayangan sila sa akin. So, huli naman, pero wala tayong magagawin, hindi ako kasali. And then, ngayon, marami naman kami parang deserve din, pero hindi enough. Hindi lang naman ako, yes, meron ako. Ibang klase din na parang deserve din nila, pero hindi lang talaga siguro enough yung efforts pa namin.
Hindi lang naman kami. Ngayon, naisip ko. Ano naisip ko? Wala akong naisip. Pero, yun. Siguro hindi lang talaga worth it. And yes, tatanggapin ko na lang ako. Kasi, wala naman akong magagawa. Tanggapin mo, hindi. Wala eh. And, siguro sanay na rin ako. And hindi naman kasi ako consistent. Kaya, okay lang. And, kanina, nag-iyak-iyak ako dito kasi. Parang, inano ko lang talaga yung sarili ko. Wag ka umiyak dito. Kasi nakakahiya. So, sa bahay pa lang sabi ko, ako, ayan. Iyak na naman ako. Ako na sabi ko. Parang sabi ko, okay lang, mauwi lang. Tapos, kanina yung mama ko, tumawag kasi sila. Sabi ko, ate ko, ayan, nalulupasay. Hindi ka daw nasali sa lista. So, sabi niyo, ba't ka nito, Fred? Sabi ko, in Tagalog, sabi ko, okay lang na, baby. Baby. Oh. Okay lang. Hindi naman daw kasi yun yung ina-expect ko. So, wala talaga ako makayo. Hindi nakabase doon kung paano ko iba. Hindi ako kailangan ako kahit buko ako. Ayan ngayon, baka magtapos na video ko lang walang ending. Congrats to all of you guys. I'm happy. And you deserve it. So kayo ang mas deserve dito hindi. Deserve din yan. Oo, deserve na rin. Pero siguro hindi ako super perfect. Kaya, yun. And, weak siya. Kaya ko to be. Ano lang, hindi ko lang alam kung kailangan makukuha yung card. Nalala ko yung grade 10 ako. Kung paano ko dito, hindi ako nakapag-video doon. Nakapag-video lang ako. As in, nagpapasay. Grabe yung iyak ko doon. Yung mama ko yung ako. Nag-aalala na gani yung mga kaibigan ko that time. Yung mama ko, papa ko. Kasi baka daw mag-gitin ako. That's just great, guys. Pero sakit talaga yung sa part ng dating ako. Pero may parang matured na ako and alam ko na kung paano ko kontrolin yung emotion ko. And nagpapasalamat ako dahil talagang kinaya kong kontrolin yung emotion ko this day. At hindi ako nag-breakdown sa lahat ng maraming tao. Mga hindi familiar na tao sa akin. Ako lang yung grade yung nag-breakdown all the time. Kasi yung mga kasama ko sa room is hindi naman sila bago sa akin. And all of them are comforting me. Ngayon, parang pag umiyak ka, ay, parang bata na umiyak. Nakakahiya. So, yun, thankful ako kasi hindi ako nag-breakdown talaga. Thank you so much. Magiging mayaman ka, wag kang mag-alala. Ay, ang ano ko na lang ngayon, kinakatakot ko. Baka my trauma will return itself. Yes, the history will return itself. My multo, my trauma, my whatever, so not. Yung average ko, alam mo kung ano yung kinakarapat ko na lang ngayon? Yung average ko, na mataas, like 90. Tapos, meron lang ako, hindi abot sa 85. Yun yung parang kinakatakot ko. If that happens, siguro, okay lang naman. Pero, awa naman kayo, pagod na ako sa 84, pagod ako sa 83, 80. Hindi ko alam kung saan natin. Basta, that's okay. Okay naman. Okay na ako. Nakapag-nilay-nilay na ako. Nakapasok ko yung sarili ko. Alam ko na kung ano yung gagawin ko in future. Magbebenta na lang ako ng drugs. Hindi ganun. Magiging drug pusher pang puta. Alam mo na yung plano ko. Nasa head ko na siya. Hindi mag-aaral. Hindi mag-aaral araw-araw. Yes. And yes, bakit ako gigising ng sobrang aga kung pwede naman akong mali? And hindi naman porket mag-aaral ka, kailangan everyday nasa school ka. Yun lang, siguro yung nakakatawa, dapat ginawa this semester. Pero hindi siya sapat sa mga taong nakapaligid. Kaya naman, ekis ka sa akin. Hindi ko na yung gagawin, yes. Minsan kung ayaw ko mag-aaral, hindi na ako mag-aaral. Tatapos na rin naman tong school year na to. Sa grade 12 na lang ako babago. Yes! That's the plan. Anyway, hindi ganun. Magdadrugs ako. Yun lang. Anyways, yun lang. Bye-bye! Thank you for watching.